Breaking news! Mga dating leader ng mga ukbong mga rebelde na sinasabi nila, nagsalita na po dito sa isang pagkakataon. At pinangunahan po ito ni Vice Mayor Attorney Harold Respicio. Dito natin makikita at napakahalagang talakayang ito. Dapat talaga ito talaga malaman ng taong bayan. Malaman lalo ng mga Gen Z. No? Kasi ang mga Gen Z ngayon, nalilin lang sila ngayon eh. Although matatalino lahat sila, no? Pero nalilin lang sila na mga mapagsamantalang kaisipan, mapagsamantalang pagkakatao, di ba? Nalilin lang sila pero ito, pagkakataong ito, napakahalaga na ito. Na talaga ano ba talaga kasi pag tinanong mo sila sa survey di ba? Yung survey nila mga Gen Z Ano masasabi mo kay Sara Duterte? Ka-impeach ba talaga? Sasagot ng mga Gen Z, talaga i-impeach dapat talaga ho yan kasi ang confidential pass di niya kayang paliwanag. Pero tanungin mo yung malalim yung Gen Z, tanungin mo na malalim ng confidential pass, di niya alam kung ano ibig sabihin nun, kung ano man nagagawa nun, hindi niya alam. Yung iba hindi alam yung iba naman siguro alam yan. Maski ang millennial maski mga senior hindi alam. Nauuto ng mga dilawan, iba dyan, di ba? Ginagamit nila yung pagkakataong kahinaan ng isang tao. Halimbawa, walang pinagkaiba sa isang tao. 1 plus 1, hindi niya alam anong sagot, hindi niya alam kung anong sagot. Halimbawa, 1 plus 1, hindi niya alam kung 2 pala sagot. Sasabihin niya 4 ang sagot Yun, kaya pag napunta sa ibang lugar, ligaw na ligaw, di ba? Yan yung mga yan. Kaya sinasabi ko sa inyo, dito sa mahalagang talakayan na to, hihimay-himayin ko ano yung intelligence funds at confidential pa sa pag-uusapan dito. Ito po, panguna po tayo ni Mr. Harold Respicio. Yeah, better Respicio! This is Attorney Harold Respicio, and this is the episode 2 ng impeachment proceeding ni VP Sara. Ang tanong, tama ba ang ginagawang impeachment proceedings laban kay Vice President Inday Sara? Yun ang tanong na masasagot natin ngayon dito sa episode 2 today. Ito po ay isang part 1 po ito ng ating talakayan ngayon kasi mahaba to kasi baka mainip kayo. Part 1 po ito pero isang subscribe muna diyan sa like dyan at para tayo ay lagi kayo updated sa aking mga ganitong usapin. Maalala natin na naka-anchor ang impeachment proceedings ni VP Sara doon sa tamang paggastos ng confidential and intelligence fund ng kanyang office. Ang tanong, paano ba ginagastos ang mga bagay-bagay na ito? Ano ba ang finding ng Commission on Audit? Kung maalala ninyo, doon sa audit report ng Commission on Audit, unmodified ang kanilang opinion, unqualified opinion. Ako ay isang CPA din. Alam ko ang ibig sabihin yan. Kapag unqualified, pasado yan. Walang mali. Pero, sa bawat audit report, meron talagang mga findings diyan na maliliit. Linya. At sinasabi doon, medyo kulang ka ng documentation dito ng konti. Pero di bali, pasado ka. Klaro ka, pasado ka dito sa audit na ito. Tandaan natin, pasado lahat ang Office of the Vice President sa mga taon na iyon sa lahat ng audit ng COA. Kaso nga lang, tinake advantage nila yung mga particular na items na finding na iyon para i-capitalize at magsampa ng impeachment case laban kay VP Sara. Ang tanong, paano ba dapat i-document ang paggastos ng confidential and intelligence fund ng Office of the Vice President? Tama ba? Marami kasi hindi alam dito Tandaan nyo pag isang mali pinuna mo, tandaan mo So, halimbawa, si Sara talaga, naglustay ng maraming pera diyan sa confidential funds na yan. Dapat, pag pinuna mo ang mali, kaya mong ipaliwanag kung ano tama. Correct? Correct tayo? Pag pinuna mo yung tama, pag sinabi mo yung tama, mali, maglatag ka yung sayo kung bakit naging mali yun. Tama? Tama tayo? Diba? Kahit saan tayong batayan. Halimbawa, sabi ng doktor, mataas ang blood pressure mo. Anong katibayan mo na mataas ang blood pressure mo? Masakit lang ba batok mo? Anong katibayan? Kailangan may katibayan ka na i-debunk mo yung sinabi niya. So, ibig sabihin, magpapa-BP ka. Blood pressure. Correct? Ganon din sa mga blood chem. Bakit mataas mataas ang creatinine mo? Anong katunayan mo mataas ang creatinine? Sa sintomas lang ba? Hindi. Sa blood chem, papakuha ka ng dugo. Tama? Dito sa sitwasyon na to, kung talagang hinuhusgahan mo ang confidential funds ni Sara, dapat alam mo ipaliwanag yung side ng dalawa. Tama at isang mali. Unang-una, syempre, papaliwanag mo, ano ba ang confidential funds? Ano ba to? Bakit may regis piatos? Tapos na, ang gagawin mo, kung gusto mo paniwalain yung taong bayan na magnanakaw si Sara, ang gagawin mo lang, bakit anya may regis piatos yan? Hindi mo pinaliwalag yung mas malalim kung ba't naging may regis piatos. Yun,
Doon sila madaya. Madaya sila. Di ba? Madaya sila. Na meron siyang CIF fund. Katulad ba ang dapat na documentation sa CIF fund ng paggastos ng documentation ng mga ibang items under the office of the Vice President? Kung makikita ninyo, confidential and intelligence fund. Maraming confidential dyan. Maraming secret dyan. Anong level ng information ang dapat mong ipakita sa Commission on Audit at sa publiko para pumasa ng audit? Ano ang nasa isip ng COA? Bakit niya nasabi na kulang yung documentation? Ngayong episode na ito, pag-uusapan natin kung paano ba talaga ginagastos ang funding na ito. Kasi itong pera na ito ay ibinibigay sa mga operators ng pag-iimbestiga ng mga kalaban ng Estado. Ibinibigay ito sa mga pulis, sa mga militar, ng mga nag-iimbestiga para imbestigahan lahat ng mga potensyal na kalaban ng ating bansa. Kaya dito sa ating table ngayon, makakaharap natin ang kasama natin sa NPA. Yeah, pare! Ano ang feeling kapag target ka ng isang intelligence investigation? Dito kasi, andito lahat ata MILF, yung dating leader. Hindi ko alam o leader to si ang MPA. Dito nagsiwalat sila dito. Para sa madaling salita, kaya nasisiwalat nila kung ano mga nasa loob nito, mga dati nilang ginagawa, o nabibigyan ba sila ng confidential funds, nabibigyan ba sila, sino yung mga nagbibigay. Alam mo yun, itong taong ito na kaya makapagpaliwanag kung sino mga kasabot na congressman. Hindi sila, sinungaling anya to. Paano sinungaling? Dati nga MPA to Paano sinungaling? Di ba? Pati ba naman yung pagkukwento niya na dati siyang MPA, ayaw niyo paniwalaan? Ang daming katibayan. Kasama din natin mula sa MNLF. Yes! Nabibigyan ba kayo ng pera? At meron din tayong kasama, syempre, mula sa PNP at sa militar, silang magpapaliwanag kapag dumapo at dumaan sa inyong palad ang pera mula sa CIF, paano ninyo dapat ito gastusin? Paano ang documentation na required sa inyo? Ano ang dapat na i-report ninyo sa head of agency kapag ginastos niya ito? At ano dapat ninyong i-disclose na information? Advisable ba na mag-disclose ng napakaraming information para lamang pumasa sa Commission on Audit? Yun po ang tanong na masasagot natin ngayong araw na ito dito sa ating episode 2, dito sa Talakayan, sponsored by UP United People's Initiative, dito sa tungkol sa impeachment proceedings ni Office of the Vice President Sara Duterte. Yeah, buddy. See you, folks. Magandang hapon ho sa inyong lahat. Ito po ang Talakayan ng Taong Bayan, panimula namin programa patungo sa People's Tribunal na aming sisimulan rin sa susunod na linggo. Ito po ay paraan namin para mapalinaw ang mga issues na bumubuo sa issue ng impeachment, both sa ating Pangulo at sa ating Vice Presidente. Ngayon po, dito sa dalawang editions natin, pag-uusapan po natin ang dalawang bagay na napaka-importante. Yan po ay ukol sa confidential fund, ang paggamit niyan, ang proseso, at bakit mahalaga na maging sikreto ang mga panuntunan sa pag-aalam kung sino yung mga pangalan dyan sa mga May chat GPT naman kayo I-search nyo kung ano ba talaga ang lahat ng inner ng confidential pa sa intelligence funds. Tama ba ginawa ni Sara na may Regis Piatos? Tama, maniwala kayo kahit saan kayo dumating. Minamali lang kayo ng mga to, ayaw sabihin nila yung katotohanan. Para palabasin, palitawin, nalustay si Sara. Mga tao dyan sa pangalan na sinasabi. At ang pangalawa ay pag-uusapan po natin ang bank secrecy. Pero bago po natin puntahan yung mismo nating talakayan, gusto kong ipakilala sa inyo ang aking mga kasama dito. Medyo mga controversial ho sila, pero talagang sikat na sikat at alam nila ang kanilang sinasabi para mapaliwanagan ang taong bayan dito sa issue ng confidential fund, ang pag-handle ng mga aliases, bakit hindi mo pwedeng sabihin, ang proseso niya ang confidential fund, at iba pang mga issues na tungkol dito. So ang kasama po natin ngayon, tatlong magigiting na mga maginoong mga Pilipino. Unang-una po sa aking
kaliwa ay si Attorney Melchor Magdamo. Nakilala po yan dun sa mga involved sa eleksyon. Nakikita natin si Attorney Magdamo, nagsimula po ang career niya sa COMELEC ng 2008, pero naging controversial, naging whistleblower ng 2010. Tapos, dahil siya naging whistleblower, ay nailagay sa floating status ng 2022. Kung kaya't minarapat niyang mag-resign at maging advocate at tumulong dito sa usapan natin ngayon. Ang aking nasa kanan naman ay hindi na iba sa inyo, si Ka Eric. Medyo makulay ho ang buhay nito. Talagang revolusyonaryo since nung estudyante pa lamang, pero bakit ho napaka-importante siya sa usapang ito? Abay, dati ho siyang operative ng CPP, NPA, NDF, no? Sa Western Visayas at sa Panay Island. Yun ay sa ilalim ng CPP Regional Urban Party Committee ng Panay Island, Western Visayas. Pero hindi po lingid sa kaalaman ng karamihan, si Ka Eric po ay graduated twice as class valedictorian sa elementary at high school education and was consistently an honor roll and dean's lister sa university. Grabe, ang talino na itong taong ito. Kaya pala kinuha siya sa MPA, di ba? Hindi ko alam kung naging leader pa. Alam ko naging leader pa to eh. Mataas ang posisyon nito eh, ni Ka Eric Celis eh. West Visayas State University sa Iloilo City. Nakita po nyo doon pa lang sa recruitment, kitang-kita. Bakit si Ka Eric ang pinili? Bakit siya ang re-recruit? Dahil na doon sa kanyang academic performance. Kung sa academic performance pala ang batayan nila, hindi na malabo kung bakit may mga nasa bundok nakikita. Harap-harapan niloloko kayo. Si Aninochi ba yon? Yung Canadian na babae na maganda? Nakita 'di ba sa wala sa sarili yata sa bundok? Nag-i-English. Pati may panibago na naman yata ngayon na binilad yung mukha. May nakita na naman doon, may katabing Armalite. Di ho ba? Sino nag-recruit nun? Di ba? Pag tinuro yung mga party list na ayaw umamin. Di ba? Tapos paniniwalaan nyo, sino ba ang nagpapasama sa bayan? Ang Duterte ba talaga o sila? Ayaw ka magbanggit kung sinong party list. Hindi naman lahat. Alam nyo na, sila ba talaga nagpapasama? Mga Duterte ba talaga? Ang mga Duterte lang ba ang nanggugurgur ng tao? O ginugurgur nila ang buhay ng tao? Pati ang bansa, ginugurgur nila ekonomiya. Di ho ba mag-isip-isip ko kayo? Ang mga Duterte, ang ginugurgur niya mga kriminal. O siguro may mga ilan na damay, dapat panagutan din. Pero hindi mo masasabi overall, si Duterte, ano yun? Para ba, yung isang kalbo, yung kalbo na bungi, na akla, alam nyo na kung sino. Ayoko banggitin pangalan. Sabi niya, binayaran daw siya ng mga Duterte dati para tirahin si Lenny. Ngayon, alam daw niya. Siya daw para nag-audit. Siya daw, alam niyo na kung sino tutukoy ko nag-audit. Yung kalbong sikat na vlogger, alam niyo na yun. Siya daw nag-audit ng kung sino, adject man o hindi, palilitawin adject yun. Parang gusto nilang palitawin, lahat ng ginurgur ni Duterte, majority, hindi adject. Ano yun? Gusto lang ni Duterte manggurgur ng tao? Wala akong kailang ganyan. Tandaan nyo, wala akong kailang ganyan. Ang tao kaya nanggugurgur sa maraming dahilanan. Una, kahit niya may tama sa pag-iisip, di siya nanggugurgur eh. Kaya nanggugurgur ang tao, una, kapangyarihan, selos, galit, yan, gera, yan. Pero manggugurgur ka na walang kadahilanan, hindi ganun si Duterte. Di ba? Nakapanggurgur siguro sila sa panahon ni Duterte, doon dahil sa mga adject. Sabi ko walang pinagkaiba yun sa gwardiya eh. Yung gwardiya, halimbawa may baril. Ginipit mo. Nakabaril yung gwardiya, tapos sisisihin mo yung gwardiya. Tanggalan mo ng baril yung gwardiya. Parang di mo sisihin. Ganun ba yon? Yung pulis may baril. Pag ba ang pulis na corner, di ka babarilin? Pag nakabaril ang pulis, sabi yung pulis, makasalanan niya, masama yan. Di ba? Excellence, no? At makikita natin dito dun sa kanyang pagiging operative ng CPP, NPA, NDF. Kasama po siya sa mga urban operations, armed operations, infiltration. Napakagaling ho niya. So si Ka Eric was deployed
ng CPP National Leadership sa National Intelligence Unit. Grabe, ang galing nito. Tamang-tama Parang leader talaga to. po na resource person natin Walang kawala mga congressman dito eh. ukol sa usapin ng confidential fund, no? Ang susunod po ay si Dato Yan, Alan na isang Muslim. bukod tangi, Yun. isang kaibigan nating Muslim at representative ng UPI Mindanao, no? Si Dato Alan ay kasama sa MNLF. Tama Dati po. pa tayong member ng secretariat ng Yumahong Vice Chairman Gonzalo Japar in Political Affairs. Okay. Ako, napakahalaga ho noon pag ikaw ay vice chairman sa political affairs. At yun hong sinabi niyang dating pinuno ay napaka-controversial niyan pag pinag-usapan natin ang mga issues na involved. Ito, talagang Muslim to, isipin mo Musisinungaling ba yan ng Muslim? Hindi nyo kasi alam ang doktrina ng Quran eh. Kaya kinuhusga nyo eh. Ito, masingit ko lang yung doktor na nanlait sa mga Muslim. Sinabi niya mga terorista ata yung mga Muslim. Hoy, mag-search kayo. Mag-search kayo. Isa sa mga pinakamababait na tao sa mundo, mga Muslim. Hoy, hindi, totoo lang. Ako pinapatunayan ko yan sa inyo. Hindi lang sa kanilang doktrinang tinatanggap nila sa Quran. Ang Muslim, eto, sabihin nyo, bakit anya ang mga Muslim kasama sa mga digmaan, kasama lagi sa gulo? Bakit? Bakit ang mga Muslim ba walang karapatan ipagtanggol ang sarili nila? Kapag ba pinagtanggol ng mga Muslim ang sarili nila, masama na sila nun? Hindi, totoo lang ho. Hindi ho ba? Kailangan maging patas ka. Hindi porket Islam ng reliyon Islam, lalaitin mo. Hindi ho ba? Tao lang din sila na kapag ba ang Muslim ginipit mo, sa tingin mo, hindi ka papatulan yan? Papatulan ka niya pag nasa kagipitan na, lalo pamilya pag-uusapan. Lalo relihiyon nila, nalalapastangan. Lalaban sila sa ayon sa iyong nilaban. Halimbawa, kung nilabanan mo sila sa debate, makikipagdebanan sila sa'yo. Kung nilabanan mo sila sa digmaan o sa barilan, papalag din naman sila. Ano yan? Hindi na sila papalag? Masama ba mga Muslim nun? Hindi masama ang Muslim. Isipin nyo kung sino relihiyon ang masama. Ayoko na lang magsabi. Di ba? Sino ba talaga ang may sama? May baril anya mga Muslim, may baril. May baril ang mga Muslim masasama. Bakit mga sundalo, wala bang baril? Mag-isip-isip na kayo. Di ba? Yung mga pulis, wala bang baril? Nakita niyo punto ko? Wala ako sinabing masama ang mga may baril. Kayo nagsasabi. Kasi pag may baril, masama sa inyo. Di ba? Ang Muslim Mindanao. Yes po. At Hindi ko pinatanggol ang mga rebelde dito Hindi ko pinatanggol Ang pinatanggol ko rito yung karapatan ng mga Muslim. Di ba? ang ating national government dyan sa peace process, no? So simulan po natin ang talakayan. Pag-usapan ho muna natin yung Confidential and Intelligence Fund. Bakit merong ganon? Para saan? At ano ang proseso? Kasi bumabalot dyan yung Joint Memo Circular ng 2015 na pag 33 pahina po yan, no? Inyong pag-aaralan napakadami ng bawal, napakadami ng definition of terms, at ang kalakip po dyan ay ang mga forms para mo gawin yung iyong quote-unquote liquidation na mapapatungo doon at papasa sa COA. So simulan po muna natin siguro, Attorney Magdamo, paano po yung Confidential and Intelligence Fund sa usapin ng threats sa lipunan? Siguro po, babalik pa tayo sa mas maaga sa 2015 dahil 90s pa yun meron ng confidential fund. Intelligence funds Ang tawag, yes. Dati intelligence funds yan. Ngayon, confidential fund. Confidential intelligence fund, tapos naging confidential fund. Noong panahon na yung buko ay kakulay pa ng buhok ni Harold Respicio at kamukha ko pa siya noon. Nagtrabaho po ako sa isang tanggapan na kung tawagin ay Office of the Presidential Advisor on the Peace Process. Yung pinakaunang-una na, kumbaga, meron kaming database ng mga rebelde, katulad ni Kaherik at saka si Dato Alan, no? At yung mga computers namin doon, yung may disket pa ng ganyang kalaki na sinusubuan pa ng yung mga disket pa, hindi alam ng mga Gen Z yan. Kaya nilalaso nila utak ng Gen Z Hindi alam ng Gen Z yung mga disket pa. Sa ngayon Nalaman nila by research. Pero by experience, hindi nila alalaman.
Kaya nilalason nila eh. Naalala nyo, ganun pa yung computer noon. Mm. Ngayon, ganito na lang siguro masyadong legalistic kung yung mga forms na yan eh. Isipin nyo lang, halimbawa, kapag yung pasyente ay nagkonsulta sa isang doktor, may sakit, halimbawa, Dr. Malo, ako yung may sakit, konsulta ko, diniagnose ako. Pwede ba niyang i-chismis yung diagnosis niya sa sakit ko? Oo. O kundi, nagkumpisal ako, halimbawa, imam si si Dato Alan, Dato Alan. nagkumpisal ako ng kasalanan ko. Pwede ba niyang ibulgar sa buong mundo yung sino mga pinabae ko, o gano'n. Pero yan, sa Katoliko naman, confession ka, ganun din, may mga confidential na bagay. Tapos kapag kapag pinupondohan mo yung rebelde na sumuko at binibigyan mo nung araw 8,000 lang naabutan ko pa yan na wala kang sinorender na barrel, wala kang sinorender na kahit ano. Lumalaki yan depende sa sinorender mo Pwede bang sabihin mo, sumurrender to yung isang si Katotoy dyan at nabigyan natin ng confidential fund. Dati nung ako po yung nagtrabaho sa OPAP, merong nag-leak na confidential fund. May umaepal na gusto niyang patunayan sa Pilipinas na wala nang problema yung peace and order at meron ng peace na pwede nang isiwalat kung sino yung mga sumuko. At yung nag-leak ay yung tungkol kay Leopoldo Mabilangan, a certain ka-hector. Ako po yung nagtatago ng ano na yun, ng data na database yun. Noong yung boss ko kasi noon, hindi niyo siguro naalala, yung Heidi Orak, isa masapang nung araw yun. Nung pinolitika siya at inalis siya doon at nagkaroon ng bagong boss, kinuha ng bagong boss yung confidential data at nagyapang dahil tatakbo nga naman sa Senado, sabi na okay na may peace talks, pumunta sa Utrecht sa Netherlands at binigay yung data. Listahan. And exactly 32 years ago yun. So, Atty. Gamo, bawal na ibigay ang listahan? Di bawal sabihin ko sino. Ang State rebelde. secret yun. State secret kung sino yung mga rebeldeng sumuko dahil binigyan mo ng pondo Yan ba Yan, yung... bawal talaga sabihin yan. May mga sumuko pala na rebelde, binigyan ng pera. Kasama sa confidential pa, intelligence pa, sabi niya. So, kailangan ba sabihin yun? Pag-iimbento ka ng pangalan, Meregis Piatos, Meregis Istico, Meregis, ano mo yun? Tinatawag na dapat may order of battle na ilalagay dun sa plano para kumuha ng pondo ng confidential fund. Dati wala pang ganun Wala pang Wala pang gano'n. ganun yung mga So, order. dati, listahan lang. Listahan lang. Oo. Puro ano lang. Based on intelligence. Based on intelligence. Tapos kahit yung alias, kailangan pinapalitan yun. Oo. Tamo, alias na, pinapalitan pa. Ay, yung alias, hindi naman niya totoong pangalan, alias na yun eh. Alam mo, ang pangalan mo is Robert. Ang alias mo, Berto. Tapos yung Berto, hindi pa gagamitin yun. Gagamit pa ng iba. Yun yung katumbas ng Meregis Piatos. Bago mo dugtungan yan, si Ka Eric ba wala sa listahan mo? Ay, wala. Hindi kayo nag-abot. Kasi besides sa akin yung... Pero kung ganun pa rin yung tradisyon, si Ka Eric nandun sa listahan. Alam ko, sumuko yata si Ka Eric eh. Kasi MPA to, leader yata ng MPA to eh. Nandun. Siguro, nabigyan din si Ka Eric ng confidential funds ng budget. Si Ka Eric, ano ang alias? May mga mas sensitive na part din na kailangan sabihin. Ito yung part na yun. Kaya ganun din kay Sarah. Sa hanapan nyo. Kung hanapan nyo si Sarah, hahanapan din kayo sa 2028 ng confidential funds nyo. Yan, dahan-dahan nyo na kung ano yung mga alias nyo. mo noon? Ay, ang dami po naming alias nung kami sa CPP, NPA, NDF kasi we live by the codes. At nung kami ay nasa side ng government, nag-alias pa rin kami kahit kami ay naging recruited na as state agents for the government. So may handler ka. May handler kami niyan. So again, para ka malagay dun sa listahan, may intelligence report, tapos pag nakuha na siya doon, may mag-handle ng kaso ni Ka Eric. Oo. Ano ba? Delikado kasi yan, Professor Maluno, mga kababayan. Kung ang confidential lists ng mga considered to be informants or intelligence assets or agents, security agents ng government na nanggaling sa kabilang side, meaning naging kalaban dati ng gobyerno, either sa Muslim movement ng mga rebelde o kaya sa communist terrorist group na dati tinatawag yan na tama ka, may order of battle. At ngayon tinatawag yan na PSR,
So yung order of battle ng PNP, ng AFP, Yun. ng intelligence community, isang listahan yon. Nakalista yon ang mga targeted individuals and leaders. Para ka mapunta doon sa listahan na yon, medyo nasa Oo. taas ka na ng pecking order ng leadership. Ibig O sabihin, active ka. aktibo ka at mayroon kang katungkulan. At Ah. ikaw ay tinatarget ng government for neutralization yon. Ang neutralization po doon sa sinasabi, either mahuhuli ka, makakasuhan ka, or mapaengkwentro ka. Okay. So yun po, dinaanan po namin yan dahil ang buhay ko po, nung ako ay nasa CPP, NPA, NDF, ako po ay naging bahagi ng National Intelligence Unit, National Department ng Intelligence ng So NPA. para kang Nika. Oo, ng NPA. So yung trabaho namin, Grabe, gumagamit parang talaga leader yata ito ng hukbo. Malaking hukbo eh. kami ng alias para itago yung aming operations. Hindi ko alam kung leader siya ng MPI pero isa sa mga leader yata doon ng mga hukbo-hukbo. So Hindi ko kasi alam ang ano doon patakaran doon eh. yung confidentiality niyan, kapag kami tumawid doon sa government side o kami na-recruit or may part, no, i-confirm ko dito sa talakayan ng taong bayan, at kinwestiyon ito sa akin sa Senate dati. Dahil hindi ko inamin na nahuli ako eh. Hindi ko rin inamin na nag-surrender ako, but I was captured. So may mga ganon. Secretly nahuli ako, nahuli yung unit namin sa Tagaytay. At hindi ko na mabanggitin anong unit ang nakakuha. So sa may akin. operation May operations kay ang- Ka Eric. sa aming unit, sa National Operations Command ng NPA. Pero Eric na ang ginagamit Hindi mong- pa, Rex ako noon eh. I was ya- Rex. yan yung parang Grace Piatos. Oo, yun. Yon, nakuha nyo na. Nakuha nyo na, mga congressman. Nakuha nyo na lahat, mga Gen Z na dapat impeach si Sara. Katiting na karampot na experience nyo at katiting na pinag-aralan nyo, huwag nyo ipagmalaki. Tandaan nyo yan. Huwag nyo ipagmalaki yan. Mag-aral muna kayo, mga Gen Z. Hindi ko niya lahat, ha? Hindi ko niya lahat. Di ba? Mag-aral muna. Ginagamit kayo ng mga politiko na iutak nila lasong kayo. Mag-aral muna kayo kung ano yung ibig sabihin ng confidential funds sa intelligence funds na tungkol dyan sa Mary Grace Piatos na alias-alias na yan. Jessica Rex. Okay. Pero nung ang Eric po, yun ang equivalent ng Grace Piatos kasi government side yun. Oh, Nung nasa-CPI yan ang katumbas sa Eric Piatos. Yung Mary Grace Piatos. Saan yata ang Mary Grace Piatos? Wala naman sa mga, sa PSA. Wala naman pangalan Pilipinas sa Mary Grace Piatos. Yung ibig sabihin, nag-iimbento ka. Kakarampot ang kaalaman ko. Wala akong kaalam-alam. Di ba? Ano kayo? Inisin nyo sarili nyo. Wala kayong kaalam-alam. Di ba? Di ba? Lahat ng bagay, pinag-aaralan. Lahat ng bagay, natututunan. Tatandaan nyo yan. Ang hirap sa inyo, yung dalawa na yon hindi nyo ginawa. Nakinig lang kayo. Nalaman nyo yun na yun. Di ba? NPA, NDF ako po ay si Ka Rex, si Ka Jing, ayun, si Ka Johnny. So Ang yan dami ang mo namang mga ka. iba-ibang lugar kasi ang aming So pinipigyan. paglipat mo ng lugar, Nag-iiba ka ng nag-iiba. pangalan. Yeah. sir kayo, Dato Alan, ganyan rin ang naging buhay nyo. Hindi naman po. Kung ano yung pangalan mo sa umpisa, So Dato Alan. walang Iba naman niya kasi di naman MPA yan. tawa, dato alat, o nag-umpisa ka na may bago kang pangalan, yun na yung gagamitin mo hanggang Sa sa operasyon, hanggang mahuli ka. O hanggang Kasi- mag-surrender ka. Okay. Oo, magkaiba kasi sa NPA, Magkaiba. Ma'am Ano. Magkaiba Oo. sa- We hide our identities. Sa Muslim, Hindi po namin tinatago ang identity. may Ang- yabang pala talagang matatapang eh, no? Oo, bakit? iba talaga ang mga Muslim. Kaya sabi ko siya, pabibintang ang mga Muslim, masasamang tao. Hindi masasamang tao ang mga Muslim, uy. Huwag kayo mag-ano dyan, di ba? Tinitira niyo mga reliyon ng Muslim. Hindi, totoo lang, ha? Totoo lang. Siya sabi ng iba, ganyan ang Muslim. Bakit? Ano bang, ito sabi ko siya, ano bang reliyon ang pinakamaraming laman ng balita? Hindi, kayo sumagot. Kayo sumagot. Totoo lang, real talk tayo, ha? Real talk tayo. Iglesia ba ni Cristo? Muslim ba? Sige nga. Sino ba mga politiko? Tatawa nga ako eh. Bakit anya binoto ng Iglesia ni Cristo kurakot na politiko? Sinusuportahan nila magnanakaw na politiko? Anong klaseng relihiyon yan? Tanongin mo muna, ano bang relihiyon ang binoto ng Iglesia ni Cristo? Ano relihiyon niya? Baka ka-relihiyon mo. Di ba? Sir, may difference na ganon. Bakit hinahide? Bakit ang iba hindi? Kasi lumalangoy kami sa mga urban operations. Dahil So we ikaw need- nga pala we yung need to urban. disguise. Oo. We need to have cover.
Oo. Kaya walang red tagging dahil ang ginagawa talaga namin para hindi kami matukoy ng mga CPP, NPA, NDF kami, nag-iiba kami ng pangalan, nag-iiba kami gumagamit kami ng alias para maka-infiltrate sa schools, maka-infiltrate sa organization, Oo. makalangoy kami sa urban operations. Tamo, booking, binuking. Kaya yan, kayo may mga recruit-recruit dyan. Alam nyo na kung ano yung grupo na yon. Pagkakatiwalaan nyo pa ba yun? Pati yung mga may senador dyan eh. Hindi natin sa babanggitin kung sino Sa chismis lang ayon. Hindi kami matutukoy na mga komunistang terorista kami. Okay. So iba sa kanila, hindi nila Iba naman ginagawa yung yon. kay Dato, no? Oo, magkaiba yung mode Sa- of operations namin. Opo. Malaki ang pagkakaiba nun. Kasi sa amin, pag pumasok ka sa struggle, may guidance din kami na sinusunod. Yung Holy Quran at saka Hadith. At nakasaad po dyan kung sino ka, ano ka, at kung saan ka nanindigan, yun ang Paano kayo pangangatawanan po. rini-recruit? Minsan po, dahil po sa hindi lingid sa ating kaalaman na kung ano ang nangyari sa mga Muslim sa Mindanao. Doon sa lugar na yan, Yes pag po. may Yung iba nangyari, po, hindi na nire-recruit eh. Kusang sumasapi sa sumasama. kilusan. Okay. Dahil andun sa loob yung hinanakit na habang sumasariwa sa isipan nila yung katulad ng martial law. Oo. So, hindi na po kailangang hikayatin Oo. na sumapi sa Sa samahan. dahil kusa pong Sasama. sasama. Okay. Kaya Professor Maluno, matugtungan ko lang. We tried to understand the Bangsamoro problem and Bangsamoro struggle nung nasa NPA, NOC po kami. We tried to talk to them. Merong Informal ganon na tactical alliance. nagkakaroon kayo ng... Yung NPA Oo. and the CPP. Pero wala tried- kayong Hindi kami tactical operation na mayroong mga magkasama. magkakasabay, nag-aaral kami noon. Oh. Kung anong taktika nila. Kasi Oo. magkakaiba yung guerrilla warfare Oo. yung sa CPP, NPA. Pero during that time na nasa NOC ako, inabot ko pa yan na nakikipag-usap Oo. sa ilang top leaders nila. Pero magkaiba ang approach. Okay. Magkaisa ng paniniwala na dapat baguhin yung Oo. pagtrato sa Bangsamoro people, Oo. yung oppression nila. Oo. Pero magkaiba kami sa ideological perspective. Okay. Kasi Marxist, Leninist, Maoist kami. Oo. Yun yung difference. Yung magkaiba Siya talaga yun. talagang... So magkaiba din ang mood. Oo. Kaya kami gumagamit ng alias to cover. Okay. Ay yung binabanggit Attorney Magdamo, tama po yun. Yung panahon ng unang mga pagbubuo ng peace talks, yung binuo ang tinatawag po na The Hague Declaration, Oo. saka yung Utrecht Agreement, Oo. ay kasama po doon ang mga pagbibigay ng safe conduct passes at pagbibigay ng aliases. Dapat Okay. tinatago yan para ma-protect kami. Okay. So balik tayo dun sa confidential fund, no? Dati sinabi mo, Attorney Magdamo, na isang pondo lamang 'yon na intelligence fund. Tapos nagkaroon ng confidential at intelligence. Ang confidential ngayon defined as paggamit ng pondo hindi sa intelligence na PNP, DND. Ano ang difference ng confidential at intelligence? Yung intelligence more on the military side yun. Pagka napupunta sa civilian, Mm. doon na nakakaluan ng confidential. Ang naalala ko doon, dati kasi yung nagne-negotiate sa ang tawag sa inyo, Southern Philippines Autonomous Groups. Yes. Ambassador Manuel Yan, na General Manuel Yan, na kasama ni Ramos, na President Mm. Ramos. Sa naman sa ideological groups, ang tawag sa kanila ideological. Si Ambassador Howard D. Tsaka si Mm. Aping Yap. Ayun, si Aping Yap, si Mm. Congressman of Tarlac. Carla. Tapos noong nasanay mo na sa naunang intelligence Mm. sa military side. Mm. Pero habang nagkaroon ng konting problema sa intelligence fund nun, dahil yung tuwing may magso-surrender na kunyari barrel, Mm. usually talagang bulok na bulok nga tapos Mm. overpriced. Para yan yung pamana. Pamana. Yun yung pamana. At saka ngayon yung surrender ng mga baril na decommissioning. Decommissioning. Ang daming Baril fake noon. rebels. Oo. Okay, ganito lang po muna tayo. Dito, nin-explain talaga kung ano ang confidential funds na yan. Bakit may Regis Piatos? Narinig nyo naman, di ba? Ito po ay unang bahagi lang po, part 1. No? Abangan po natin ang part 2 nito sa aking susunod na talakayan. No? Kasi ito po ay mahaba talaga to. Ibabay part natin para mas maunawaan. Kasi pag mahaba, mas talong hindi mananamnam ng isipan. Mas maganda manamnam to ng isipan. Maituro sa mga kabataan, marinig nila kung ano ibig sabihin nun. No, nasa sa inyo kung paniniwalaan nyo hindi. Hindi ko kayo pinipilit maniwala at hindi ko kayo hinikayat na maniwala sa kanila. Ang sa akin lang,
at least may nalaman kayo sa kanila. No? Maraming salamat sa inyo. Ganito lang po. Paalam sa inyong lahat.